Ayon kay Melba Padilla Magay noong taong 2002, hitik umano sa pahiwatig at ligoy ang pakikipag-usap ng mga Filipino dahil nagmumula sila sa kulturang may mataas na uri ng pagbabahaginan ng kahulugan kumpara sa mga taga-kanluran na itinuturing na may mababang konteksto ng kulturang mababa rin ang antas ng pagbabahaginan ng kahulugan. Idinagdag ni Magay na mahilig umano ang mga Filipino sa malapitang pag-uugnayan na humihipo at dumadama sa mga tao at bagay-bagay. Kung pagbabatayan naman ang tahas at magagaspang na banat ng mga komentarista sa radyo, dyaryo at telebisyon sa ilang personalidad o politiko, ang gayong paraan ng komunikasyon ay maaaring pagbubukod mismo ng mga taong nanunuligsa sa mga taong tinutuligsa. Ang mga gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino ay ang mga sumusunod: tsismis, umpukan, talakayan, pagbabahay-bahay. Tsismis. Ang salitang tsismis, gossip o rumor sa Ingles at chismes naman sa Espanyol ay tumutukoy sa usapan ng ilang individual tungkol sa buhay ng ibang tao. Kadalasan, ang tsismis ay walang saysay at maaaring negatibo na nagtataglay ng kasinungalingan at paninirang puri. Ayon naman kay Gaboy noong taong 2008, ang mga sumusunod na salita ay katumbas ng gossip o rumor sa wikang Filipino: bulong-bulungan, alingas-ngas, tibadbad, higing, bali-balita, balitang kotsero, balitang kanto, sabi-sabi, balitang barbero, at sit-sit. Ang taong nagkakalat ng chismis ay tinatawag na rumor-monger sa Ingles at chismoso kung lalaki at chismosa kung babae naman sa Filipino. Ayon sa UP Diksionaryong Filipino noong taong 2010, ang chismis ay kaswal na usapan o balita hinggil sa ibang tao, karaniwang kaugnay ng mga detalyeng hindi kumpirmadong totoo. Chismis versus katotohanan. Malungkot man sabihin, ngunit mas pinipili ng mga Pilipino ang mga chismis kaysa sa katotohanan. Kahit na may mga mangilan-ngilan na hindi naniniwala sa mga chismis na naririnig nila, marami pa rin ang naniniwala sa mga alternative facts. Hindi na nakagugulat na ang madalas na paggamit ng social media ay nagdulot ng malawakang pagkalat ng mga peking balita at chismis sa bansa. Ang mga Pinoy ay mabilis maniwala sa mga nababasa nila online at pinagbabasihan lamang ang mga likes at shares para sa kredibilidad. Bihira lamang ang mga taong inaalam ang katotohanan. Umpukan. Ang ibig sabihin ng umpukan ay ang paggawa ng tao ng isang maliliit na grupo o pangkat. Pagtitipon ng mga tao para sa isang okasyon o pangyayari o sa anong kadahilanan. Ayon sa UP Diksionaryong Filipino noong taong 2010, ang umpukan ay maliit na pangkat ng magkakaharap na mga tao, karaniwang para sa paglalaro, kwentuhan, at katulad ng mga gawain. Ginagamit din ang umpukan para ilarawan ang kakapalan o karamihan ng tao sa isang grupo o pangkat. Isa pang halimbawa ng umpukan ay ang pakikipagtalo o debate, maaaring casual na usapan lamang o maaari din namang formal na pakikipagtalo. Dito makikita natin ang mga tao ay may kanya-kanyang katwiran batay sa kanilang mga opinyon. Talakayan. Ito ay isang karaniwang gawain sa loob ng klase. Sa pamamagitan ng pagtatalakayan, nahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita, pagpapaliwanag, at pangaturan. Ang talakayan ay kasing kahulugan ng salitang komperensya na nangangahulugang pagpupulong upang talakayin ng isang paksa o regular na pagpupulong para sa isang talakayan na karaniwang isinasagawa ng mga asosasyon o organisasyon. Ayon yan sa UP Diksionaryong Filipino noong taong 2010. Bakit kailangan ng tao ang talakayan? Ang hindi pagkakaunawaan ng mga tao sa kanilang pananampalataya, teorya, salita at gawa ay sadyang hindi na maiiwasan sa buhay ng tao simula pa sa unang panahon hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya, kinakailangan ang patnubay at gabay upang maiwasan ng hindi pagkakaunawaan
na kadalasan ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hidwaan sa isa't isa. Sa makatuwid, ang talakayan ay isang paraan upang ang katotohanan ay mapatunayan at mapanatili sa pamamagitan ng mga katanggap-tanggap na basehan at katibayan kung saan ito ay nararapat na ibahagi ng buong katapatan at katapangan ng bawat panig at katunggali. Pagbabahay-bahay. Tinatawag na house-to-house o home visitation sa Ingles, ito ay ang pamamaraan ng pagkuha ng datos o pagpapalaganap ng impormasyon, balita at ideya, pagtiyak sa kalagayang pisikal, pampanalapi o psikolohikal ng isang tao o pangkat ng mga tao sa pamamagitan ng pagbisita sa mga bahay sa isang komunidad. Ang pagbabahay-bahay ay isang gawain na nagpupunta sa iba't ibang lugar at tirahan upang magsiyasat ng mga bagay-bagay na maaaring makakuha ng impormasyon. Halimbawa ng pagbabahay-bahay ay ang background investigation sa taong nais bumili ng kotse o mag-loan ng malaking halaga. Nagsasagawa sila ng interview upang makakuha ng iba pang impormasyon at maberipika kung totoo ang lahat ng iyong isinulat sa kanilang application form. May mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagbabahay-bahay. Ito ay hinango ng may ilang pagbabago kay Loftus noong taong 2016. Una, makipag-ugnayan sa lokal na otoridad bago gawin ang pagbabahay-bahay. Kung maaari ay magsama ng isang opisyal o mapagkakatiwala ang residente ng barangay upang maging gabay. Mahalaga ring makipag-ugnayan sa iyong opisina lalo na kung opisyal na lakad ang iyong pupuntahan. Pangalawa, maging pamilyar sa lugar kung saan gagawin ang pagbabahay-bahay. Magbaon ng mapa o i-download ito sa iyong cellphone at tandaan ang mahalagang lugar gaya ng himpilan ng pulisya, barangay hall, ospital, terminal o sakayan at iba pa para sa oras ng kagipitan. Pangatlo, maging magalang at kumilos ng wasto. Bumati ng may ngiti at paggalang. Kung kinakailangang hubarin ang sapatos o panyapak sa pagpasok sa tahanan ng kakapanayamin, ay gawin ito. Ang apat, manamit ng naayon sa lugar at kultura ng komunidad. Isaalang-alang ang terrain ng pupuntahang lugar sa pagpili ng damit at panyapak. Hanggat maaari ay iwasan ang pagsuot ng mga alahas o mamahaling palamuti sa katawan. Panlima, siguraduhing maayos at kumpleto ang mga kagamitan gaya ng babasahin at palatanungan. At panghuli, maging mapagmatsyag at ingatan ang iyong sarili. Huwag basta-basta magbibigay ng personal na impormasyon kahit kanino. Maging handa sa paglisan sa lugar kung nakakaramdam ka na ng panganib.